Halika na, sabay tayo. At kung sinong may gusto, dahil sa tubig alat, likas na yaman to. Welcome back mga kaspiro. Muli ay samahan niyo ako sa aking ginawang pamamana. Kasama ko si Ildin Manakpo. Dito pa rin yan sa bayan ng Dumaran. At para sa buong detalye mga kaspiro ay samahan niyo kami kung magkano ang ating bininta at kung nakailang kilo tayo. Let's go. Good morning mga kaspiro. Samahan niyo ulit kami sa aming gagawing pamamana. Kasama ko pa rin si Ildin. At napaka init ng panahon ngayon, alas 8:30 na. Balikan natin yung pinanaan natin kahapon ng mga tangigi, baka sakaling meron pa. Kaya samahan nyo kami. Sana makahuli tayo ng marami, makauwi kami ng ligtas at magkaulam tayo ng masarap. Alright, malapit na tayo sa spot na kaspiro. At napakaganda ng visibility dito. Kaya sana makadali ulit tayo. Natin yung pinakamababaw din, doon tayo maghulog ng pundo. Okay, let's go. So yun lang ako para ko nila. Kung mapapansin nyo mga kaspiro, nandito na rin si Bro Jake. Nagpangabot na kami dito sa Bahura. Hindi naman namin sukat akalain. At dito sa ating unang sisid ay isang golden trevally o yung badlon ang nagpapahinga sa tabi ng bato. 2 piraso sila, pero yung malaki yung ating pinili. Nakapundo na kami sa Bahura nung dumating si Bro Jake, kaya inayos ko muna yung GoPro niya dahil full storage na at hindi natin nagawa ng paraan, kaya nagpatuloy lang kami sa aming pamamana at dito sa spot kung saan din kami nakahuli ng mga king mac nung previous video natin. Maraming bisis na ako nagpaikot-ikot sa Bahura na ito mga kaspiro. Sa pangatlong pagkakataon ay ito, isang malaking golden trevally ang pinagkaloob sa atin. At para sa unang isda sa araw na ito ay isang badlon na tinatawag sa amin. Ito yung mahirap kapag ka napakalinaw ng visibility dahil 100 cm lang yung ating ginagamit na pana. Hindi talaga advisable na gamitin para sa mga long range shot. Pero nagagawan pa rin natin ng paraan kahit papaano. Ginagamitan pa rin natin ng free fall na sa ganun ay hindi sila maspok at tuloy ang lumapit sa atin. Yung free fall po mga kaspiro, para sa mga hindi nakakaalam, ay yung diskarte kung saan nagpapahulog lang tayo ng ating katawan na wala tayong ginagamit ni anumang lakas para makarating sa ilalim ni kahit ng pagsipa ng ating yapak o ng ginagamit nating pins ay hindi natin ginagawa. Tinuhog ko na muna dito sa ating floaters yung nahuli nating isda dahil wala pa namang agos, kaya magaan pa rin hilahin yung ating buya. Next dive mga kaspiro, same spot pa rin. Bumaba lang ako ng kaunti sa medyo malalim na part at dito ay napakaraming batfish o yung tinatawag na bayang. May 2 pirasong golden trevally silang kasama, kaya ito yung hinanting natin, pero hindi tayo nabigyan ng magandang pagkakataon. 3 hanggang 4 na bisis ko itong ginawa, pero paulit-ulit na naispok sila, kaya itinigil ko na.
Kaya naman pagkatapos nito ay nagdesisyon na akong bumalik sa bangka. Nang sa ganon ay makahanap tayo ng panibago nating spot na pwedeng sisiran. Dito naman sa ating panibagong spot, isang napakalaking leopard coral trout na tinatawag sa aming lapu-lapu o senyorita. Malayo pa ako nung napansin kong base sa behavior niya ay napakailap na klaseng lapo. Kaya pinana ako na kahit na long range pa. Kaya lang, eto ang nangyari. Sa pool naman sana, kaya lang hindi bumuka yung ating flapper. Galing na ako sa ilalim nito mga kaspiro, papalutang na ako nung lumingon ako sa mababaw na area at nakita kong napakalaking kingmak ang pababa sa panganto. Isang napakalaking tangigi ang ating nasayang sa pagkakataong ito. Napakaganda sana ng tama na spine shot pero sadyang hindi talaga para sa atin. Hindi ko malaman ang dahilan mga kaspiro dahil papalutang na ako nung maramdaman kong biglang gumaan yung ating monoline at sigurado ako na nakabunot talaga yun. Nakabunot. Patay na yun. Tangigi. Abuto na dito sa baybuhangin. Kaya naman paulit-ulit kong hinanap sa pagbabaka sakaling makita ko na nasa panganto pa at mahuli pa natin, pero eto nga, nasa malalim na tayo na area. Hindi pa rin natin nakikita hanggang sa nasalubong ko itong napakaraming lapis. Pagkatapos nito ay lumipat na lang kami ng ibang spot kung saan tayo madalas nakakahuli ng mga badlon. Dito sa ating panibagong spot, halata talagang mayroong akyat na pelagic dahil itong mga bait fish ay talagang napakalilikot at hindi sila mapakali. Kaya sinubukan kong mag-ambush, baka sakaling makita ko yun, naghahan sa kanila. Pero sa halip na badlon yung ating hinahunting ay isang longnose emperor yung aking natanaw sa hindi kalayuan. Dugso na tinatawag sa amin yung ating naging isda sa panibagong spot. Matapos kong ma-secure yung ating isda ay nagdali-dali ako sa pagkasa dahil biglang nataranta itong mga bait fish. Kaya naman nagsagawa kaagad ako ng pagsisid. At eto nga, papasayad pa lang tayo sa ilalim ng dagat ay nakita ko na yung isang golden trevally o yung badlon na nasa panganto at kakahinto-hinto lang. Kaya dinahandahan ko na.
Ipagpaumanhin nyo po muna mga kaspiro, sa pagkakataong ito ay hindi muna tayo makakapag-shoutout dahil wala akong mapaglistahan ng mga pangalan ng gusto magpa-shoutout. Kasalukuyan kasi ngayon na nandito ako sa Taytay at mayroon tayong importanteng ginagawa. Sa next upload natin ay makikita nyo po kung ano. Kaya sa ngayon ay humihingi po ako ng paumanhin at pangunawa na sa pagkakataong ito ay hindi po muna tayo makakapag-shoutout. Alright, ipatay na spot mga kaspiro. Yung project. Uuwi na daw siya dahil malakas ang ulan. Yan. Dahil sa lubungin niya. Ako pupunta pa ako sa isang pinapanaan natin ng bandon. At nagpapakasakali tayong baka makadagdag pa doon. Last dive natin mga kaspiro. Ilan na ang palibot? Pero subukan pa natin dito. Baka makadagdag pa tayo. Dito sa huling spot natin mga kaspiro ay paulit-ulit na akong nagsagawa ng pagsisid at paikot-ikot na ako sa paghahanap ng isda, pero wala akong nakita maliban dito sa isang popper fish. Sakto naman na order sa atin ito kaya hindi ko pinalampas. Sa mga hindi po nakakaalam, ito po ang uri ng butete na nakakain at talaga namang napakasarap din sa adobo at ginataan. Tinatawag sa amin itong karatungan o utik, durian fish naman sa ibang tawag. Isang uri ng puffer fish na hindi poisonous. Sakto namang magbe-birthday yung aking biyanan at ito yung binili niya sa akin bago tayo lumaot. Pagkatapos ko makapag-load mga kaspiro, isang king mackerel o tangigi na naman yung nagpakita sa atin at napakabilis ng pangyayari kaya mabilisang kalabit yung aking ginawa. Early in the morning kasi at late in the afternoon yung paghahunt ng mga pelagic ng kanilang mga pagkain. Buti na lang ay nakasalubong pa rin tayo ng tangigi dahil hirap na akong makapag-move on doon sa nakabitaw kanina. Napakalaki pa naman sana yun pero wala tayong magawa, talagang hindi para sa atin. Lord. Para sa huling isda natin sa araw na ito mga kaspiro, 2 pirasong durian fish o yung karatungan na tinatawag sa amin. Katulad ito ng pinana natin kanina, isang uri din ng puffer fish at pang adobo rin ito ni Bianan. Ito rin yung order niya sa atin kagaya ng sinabi ko kanina, kaya hinintay kong magtapat sila para ma-double kill natin sa isang kalabit at hindi naman tayo nabigo dahil ganun nga yung nangyari.
Bula-bula. Yan. Iwalay na natin kagad yung mga bula-bula na yan. Apat na piraso lang ang isda natin. Pero okay na yan. Bawi na lang tayo pag maganda na ang pagkakataon. Alright. Di man gaanong marami yung nahuli natin sa araw na ito mga kaspiro. Makawin lang tayo ng ligtas ay okay na. Bonus na lang yung makahuli pa tayo ng marami. Why? Hindi lagi lang kalakon. Ha? Pangsabaw. Okay. Yung Long Nose Emperor mga kaspiro, ang lakas ng ulan dito, pagpasensyahan nyo na. Kaya halos nagsusumigaw na ako dito. Yung ating mga tinana na karatungan, yung tinatawag na utik sa amin o yung durian fish, inaasikaso pa nila. Kailangan mo nang lagain, pagkatapos laga hihimayin bago lutuin ulit kung gusto ng ginataan o adobo bago tuluyang makain. Kaya lang hindi na ako makapaghintay dahil gutom na ako. Wala pa akong kain mula kaninang umaga. At ngayon ay mag-aalas 8 na. Kaya mauna na ako. Mauna na ako sa kanilang kumain. Talagang hindi ko na kayang magtiis. Sakit pa ng ulo ko. Kaya kain na muna tayo. Yun. Sarap ito, Long Nose Emperor, mataba ito. Kain tayo mga kaspiro. Kain lang tayo. Grabe yung taba pala ng isda na to. Yun o, nanginginig na. Nanginginig na ang kamay ko sa sobrang gutom.